Pinalita rin to ni Banat Bay kanina. O patay na tong issue na to pero binubuhay pa rin nila. O anong issue yan, Boss Dada? Ito, yung issue ng drug war. O panoorin natin, mga patay sa drug war noong 2016-2017 umabot daw sa 20,000. Base sa sa tala ng Duterte admin. Sinong tinanong ninyo? Saan galing yung ano na yan, yung figures na yan? Kasi as far as I know, merong figure na pinapakita sila Trixie Cruz Angeles before na talagang figure from PNP. Oo, yun yung talagang totoong figure. Kasi syempre, sino ba sino bang magbibilang ng mga namatay? Syempre, PNP dahil gobyerno yung operasyon ng gobyerno yung pinag-uusapan eh. So ito, dahil sa mga dilawang tae, di ba, pinakalat na to ni Robredo noon, palit ulo. O pinakalat na ni Robredo noon yung mga numero na mali-mali sa international media, international community. Pero ang totoo pa lang namatay, parang tila mo 3,000 lang yata or more, a little bit more. Hindi daw ganito kalaki. Saan galing tong 20,000? Tingnan natin kung sino nagbalita na itong 20,000 na namatay daw nung panahon na. Nakalagay dito base sa tala ng Duterte admin. O, tingnan natin. Umabot sa higit 20,000 ang patay sa drug war noong 2016 hanggang 2017 ay... Wala, 2016 to 2017 Isang taon ang namatay daw, 20,000. So, isang taon ang namatay, 20,000. I-mathematics nga natin. Oo, so bilangin natin. Isang taon, so 20,000. Divide by 12. So lumalabas, buwan-buwan, putang ina niyan. Buwan-buwan may 1,700. Ay, hindi pala. 1,670. O 1,666. Sabihin na natin 1,667, i-round up na natin. Parang lumalabas 1,667 ang namamatay sa isang buwan. So yung isang buwan naman, i-divide naman natin yung 1,600, divide natin sa 30. Lumalabas 55. Araw-araw may namamatay na 55. Anak ng katarantaduhan niya. Sa isang taon, may namatay na 20,000. Pag dinivide mo yung 20,000 to 12 months, 1,600 plus. Yung 12 months, syempre, sa isang buwan pala, lumalabas 1,600. Tapos pag dinivide mo yung 1,600 sa 30, which is isang buwan, lumalabas po siya may namamatay na 55 araw-araw. Kaya mabuti hindi pa tayo naubos. Malakas pa palang may mamatay dito sa drug war ni PRD kaysa nung COVID. Sobrang katarantaduhan. Ang tagal ng usapan nito. Binubuhay nyo na naman to. Tragis yan. Di sana nagsampa kayo ng kaso. Bakit nakakalaya ngayon si PRD? Ba't hindi kayo nagsampa ng kaso? Kung ang dami palang pinatay ng gobyerno na to, bakit hindi nyo siya maipakulong ngayon? Wala na siya sa kapangyarihan, wala na siyang immunity. Sige, diretso. Ayon mismo sa tali ng Administrasyong Duterte, lumabas ang bilang na yan sa pagdinig ng Kamara. Sabi nga nito ni Garski, ba't kaya mga anti-DDS puro bobo sa math? Hindi ko rin alam Nasa kanila na si Thinking Pinoy Magaling na sa math yun, pero ang tanga pa rin nila sa mathematics, 55. Naatatao isang araw. Araw-araw may namamatay na 55 dahil sa drugs. Ba't hindi napatigil yan noong 2017? Bakit kailangang umabot pa nung taon na ngayon? 2025. Bago nyo i-address yan? Tungkol sa issue, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bitbit pa ang litrato ng anak, emosyonal na ikinuwento ni Cristina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang 17 taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. 2018. Yung binibilang nilang 20,000, 2016 to 2017. Ito ba yung Kian? Ito ba yun? Diretso natin. Nanlaban daw si Joshua Lacsamana, kaya pinatay na... Joshua Lacsamana.
Okay. ng mga pulis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago namatay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila. Supreme Court, pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paanong lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano? Bakit na-dismiss? Oo, hindi naman siguro. Hindi naman siguro po. Ito, pasensya na, namatayan kayo. Alam ko naman, condolence sa inyo. Pero, hindi naman basta-basta magdi-dismiss ang korte nang walang ano, di ba? Nang walang katuturan. O, ikaw na nagsabi, ma'am. Final nyo dito, na-dismiss. Final nyo ulit dito, na-dismiss. Final nyo ulit, na-dismiss. Ilang beses na-dismiss? Ibig sabihin na may problema, ang depektibo, yung kaso nyo. Diba? Ang depektibo, yung kaso nyo, yung diagnosis ni Fortune, it's a diagnosis, it's an autopsy report. Ang tanong, okay, ganun yung kinamatay nung bata, or merong mga ganung injuries yung bata nung namatay. So, bakit meron namang si Fortune na findings, bakit nadidismiss pa rin yung kaso? Ano na naman sasabihin natin? Kasalanan ni Duterte, pinapadismiss ni Duterte yung kaso. Una sa lahat, meron ba kayong kaso na sinampahan nyo si PRRD? Kasi kung ang kaso niyan is sinampahan nyo is yung mga pulis na pumatay dun sa anak ninyo, bakit naging kasalanan ni PRRD to kung hindi naman si PRRD yung pumatay dun sa anak ninyo? Diba? So, dapat talaga malaman bakit nadidismiss, ano yung reason. Kasi bago mag-dismiss ang korte, sinasabi niya doon bakit niya dinidismiss. Oo, kung dinismiss, tapos nilipat nyo sa iba, dinismiss din, parehas din yung issue. Ang problema po niyan, yung kaso. Yung ebidensya, yung mismong depektibo na kaso, kaya napapawalang visa or napapawalang sala yung inyong mga dinimanda. Anong kasalanan ni PRRD dyan? Hindi ba na gustong ipatawag pa si PRRD dito sa hearing na to? So kung halimbawa, kasi nung panahon naman ni PRRD, ang dami namang mga pulis na napakulong. Ang dami mga pulis na gumawa nito na meron din namang mga napakulong, yung iba naman hindi nakulong. Kasi nga, pumapayag din naman yung iba na magpaareglo, na nasisilaw din sa konting pera. Tapos ngayon, pagka binuhay yung kaso, labas na naman kayo. Yung anak ko din pinatay. Nasan yung pumatay sa anak mo? Nasa laya. Ba't nasa laya? Nagpaareglo ko eh. Maraming reason kung bakit hindi nagpo-push through yung kaso. Ayan, una na yan, yung lack of evidence. Meron pa dito, mahina daw yung depensa. May mga ganun eh. Yung probable cause. Di ba? Padiretso. Po kaming hihiling ng ustisya sa ICC. So gusto nyo sa ICC? Utangin na yan. So yung yung madidismiss dito, so gusto natin lahat ng madidismiss na kaso rito, pupunta tayo sa ICC. So parang lumalabas ngayon, lahat ng mga namamatay sa Pilipinas na nadidismiss yung kaso, ICC tayo kagad. So ano yun? Nasang parte ng konstitusyon natin yun. Kasi alam ko pagka dito, RTC, di ba? Ano muna yan? Fiscal. Tapos RTC. Tapos Court of Appeals. Di ba? Supreme Court. Pagkatapos sa Supreme Court, wala na. Dasal na lang. Kulam ng katapat niyan. Kulamin mo, barangin mo, isumpa mo hanggang karmahin siya. Yun na yun. Pagkatapos sa Supreme Court, hindi ibig sabihin nun, punta na tayo sa ICC. Hindi rin nakalagay sa batas na pag nakatatlong dismiss na, meron ka ng tsansa pumunta sa ICC. Bakit
ka pupunta ng ICC? Meron kang mga korte sa Pilipinas. Kaya nga na-dismiss yung kaso nyo eh. Na-dismiss yung kaso kasi nga mahina ebidensya. O di maghanap kayo ng panibagong mga ebidensya, patatagin ninyo yung kaso, i-refile ninyo. So, how are you gonna be so sure na pag dinala mo yung kaso mo sa ICC you're not gonna get the same result? Sabi nga nila, you cannot expect na nagtanim ka ng santol tapos mamumunga siya ng mangga. Malabong-malabo yan. Sige, so mag-ICC daw sila. Tawan-tawa ako dito. Ayon sa accomplishment report ng Duterte administration, higit 20,000 ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre. Accomplishment report ng administrasyong Duterte, puta. Akala mo yung gumawa ng report mismo ang administrasyon ni Duterte. Akala mo yung gumawa ng report yung PNP noong panahon ni Duterte. Tingnan ninyo kung sinong gumawa na itong report na to. Ng 2017. Higit 3,000 ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba, pinatay daw ng mga riding in tandem at iba pang hindi kilalang mga killer. Ang report na yan, binanggit sa pagdinig ng Human Rights Authority. Tangina niyan. Tamantakin mo, yung figure manggagaling sa hindi naman taga-PNP. Manggagaling yung figure sa kalaban ni Duterte sa politika. Ano to, gaguhan? Sobrang kagaguhan to. Okay lang sa akin kung ang nagsalita dyan yung dating PNP chief after Bato o kaya dating Napolcom or something. Halimbawa, katulad ni Jojo Morales. Buti kung ganun, nasa force talaga siya. Nasa kasama siya dun sa operations. Putya ang nagsasalita, yung kalaban ni PRD na alam mong dilawan, na puta mas gigil pa to kay Duterte kesa dun sa mga babaeng iniwan ni Duterte nung babaero pa siya. So ibig sabihin, itong report na to, kagaguhan to. Kita mo yung phrasing nila kanina. Naita lang pag mga namatay ng administrasyon. Parang yung administrasyon yung gumawa ng numero. Pucha, it turned out, ang resource person, etong tarantadong to. Paano ka maniniwala? Pucha, sinong gagong maniniwala na may 55 na namamatay araw-araw sa buong Pilipinas ng illegal na droga, EJK pa, extrajudicial killing? Diba? So yun ang problema natin, mga bossing. Ang resource person, puros abnormal. Galing sa administrasyon, na katulad din ng administrasyon ngayon pahirap sa Pilipino. Hindi nga nanalo tong tarantadon to sa eleksyon. Ilang eleksyon na yung tinakbuhan nito. Hindi nanalo tong longest na to eh. Tapos ngayon, putya siya ang gagawing resource person. Tapos ang gustong ipatawag dito si Duterte. Tangin, nakatarantaduhan tong ginagawa niyo. Napakalaking kalokohan nito na nanggaling yung numero saan sa report ng Ateneo. O sa report netong unggoy na to. Sa report ng mga dilawan tae. Putya, lugi si Duterte talaga dyan. Bakit nyo pa ipapatawag? Ano nyo na kagad? Sentensyahan nyo na kagad. Hindi, ako lang kasi, kung nagsasalita talaga dito is hindi si Jokno, okay lang baka pwedeng maniwala, pero puta si Jokno, alam mong, puta tumanda na to, nagmukha na tong tutong na kanin, sa sobrang galit nito sa Duterte, tapos siya ang ginagawa ninyong resource person. Walang hiya. Attorney na si Shal Jokno, pero hindi raw yan nakita dati ni former Executive Secretary Salvador Medialdea. 2017 po yun. Ngayon nasa internet yan. Putang ina niyan. Nasa internet?
no? Walang hiya, napakakupad ng utak nito ni Franz Castro. Nasa internet. Saan matatagpuan sa internet yan? Nasang banda? Nasa Ethernet port? Ethernet cable? Nasa ano ba yan? Cross cabling ba yan? Walang hiya. Lahat makikita mo sa internet eh. Nagkalat ka sa internet nga, makikita mo, pinakamagaling na presidente si Pinoy. Sabi nga ni Garski, saan mo makikita yan? Nandyan sa internet yan. Saan dyan internet? Nakalagay dyan, anti-Duterte page. Buang hayop po talaga naman, Franz Castro. Last mo na yan. Sana mawala ka na dyan. Sana hindi na manalo to. Madaming pepestehin tong matandan to. So sinasabi nyo, wala kayong alam dyan. So, Internet. Kasi ako ay hindi po. Kaya, oh my God. So ito 2017 po na report. Anytime pwede nyo pong makita. Cannot Kung nga nakita even- ko nga po eh. Oh, okay, so wala kayong alam. That was not part of my duties, and my territory as executive secretary was to give my report to the president, and from there on sa kanya na yan. Ito pong mga Kung may report na lumabas to, man- I mean, Mr. Chair, may lumabas dumadaan man- po yan sa executive secretary po. Kaya nga tinatanong namin sa inyo kung nakita niyo po ba yan. Kasi dadaan naman sa inyo mga report po ng presidente, wala di na ba? akong copy. Okay. So kung wala, Mr. Chair, napasumpinan natin itong 2017 na report na ito. Nag-imbita na ang komite ng mga taga-Presidential Communications Office para sa karagdagang detalye tungkol sa dokumento. Samantala, hinimok naman ni Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante ang mga kaanak ng mga biktima na humarap sa pagdinig kaysa pumunta sa mga rally. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nagraya na kayo dati. May napuntahan ba? Lumabas din sa pagdinig na mula 2016 hanggang 2022 base sa datos ng Duterte administration na No? Base sa datos ng Duterte administration. Puta, parang yung datos na yon ang gumawa si Mijal Dea. Pero klarong-klaro doon na hindi ko alam yan. Yung datos na yan, kayo gumawa. Kayo mga dilawang abno ang gumawa niyan. Tanginang TV5 to. Si Raulo, ayon sa datos ng Duterte administration. Putang ina, sabihin nyo, sinong gumawa ng datos? Of course, ang subject is Duterte administration, pero sinong tarantado ang gumawa ng datos at saang report siya nagpunta? Pucha yan, baka naman datos yan ng mga morgue sa buong Pilipinas. Kasi kung datos ng mga morgue sa buong Pilipinas, ilan ba namatay? Sa lahat ng morgue hawak natin, 400 na morgue yan. Ilan yung na-report ngayon na namatay sa morgue? Ayan, 55. Ngayong araw, 55. 55 namatay ngayong araw. I-times mo yan sa 12. Multiply mo sa ganito. Yan, 20,000. Ilagay mo dyan. May 20,000 na namatay. Alam mo talaga, Jeb Rivera, na to si Franz Castro. Alam mo taga-bundok. Alam mo talagang taga-bundok, wala talaga silang batas na wala silang proseso. Mantakin mo yan, yung numero galing kay Jokno. Putang ina niyan, parte ba si Jokno ng gobyerno? Tapos ang i-quote nyo rito, galing sa datos ng Duterte administration. So, parang sinasabi nila na yung numero na sinasabing 20,000 sa Duterte administration mismo nang galing sa bibig nila na, nung namatay nung panahon namin in a span of 1 year, ganun ang karami na namatay, 20,000 ang namatay. Oo, kino-confirm namin yan. Buti sana, hindi. Yung numero galing kay Jokno, kino-confirm nito ni puta, naglukuhan pa kayo, magkakaibigan naman kayo. Kunyari pa, in-expose mo yan. So ngayon, 20,000, Mijal Dea, 20,000 daw. Ano masasabi mo niyan? Hindi ko alam. Hindi naman totoo yan eh. Posible hindi totoo to. Ayan nga, numero.